Ang kwento ni Cinderella. Noong unang panahon, sa isang malayong lupain, ay may isang magandang dalaga na ang pangalan ay Cinderella. Ilang panahon makalipas ang pagpanaw ng kanyang butihing ina, nag-asawang muli ang kanyang ama kay Lady Puffy. May 2 anak na babae si Lady Puffy na ubod ng yabang. Palaaway sila na kahit isang simpleng brush ay pinag-aawayan nila. Tumigil ka nga! Ano ba? Isoli mo sa akin yan! Ayoko nga! Isang araw, umalis ang ama ni Cinderella para sa isang malayong paglalakbay. Sinamantala ito ni Lady Puffy. Inatas niya kay Cinderella ang lahat ng mabibigat na gawain. Paglilinis ng bahay, pagsisibak ng kahoy, at pagluluto, na lahat ng oras ni Cinderella ay nakalaan na sa gawaing bahay. Sa kabila ng kanyang pagpapakahirap, pinagmamalupitan pa rin siya ni Lady Puffy. Mami, kadiri si Cinderella. Ayoko siya kasalo sa hapunan. Huwag mo din siyang papatulugin sa kwarto namin. Babangungutin kami. Narinig mo ang sinabi ng magaganda kong anak. Humanap ka ng ibang matutulugan sa atik. Ang kawawang Cinderella, napilitan siya na gawing kwarto ang maalikabok na atik. Mula sa maliit na bintana, tinatanaw niya ang hardin. At paminsan-minsan ay kinakausap niya ang puting kalapati. Kamusta, kaibigang ibon? Kik, kik. Sa pagdaan ng mga araw, habang nililinis niya ang bago niyang silid, nakilala niya ang 2 munting daga. Oh, may kasama pala ako sa kwarto. Hi, ako si Cheddar. At ako naman si Mozzarella. Ako si Cinderella. Alam ko, paborito niyo ang keso, diba? Sige, ikukuha ko kayo ng makakain. Yay! Yay! Gutom na kami! Hindi kami makapunta sa kusina, ilang oras na rin nakalipas. Oo nga, may nagbabantay doon na halimaw. Malamang yun ang pusang si Papu. Bukas ng umaga ay ipaghahanda ko kayo ng almusal. Kinaumagahan, tinungo ni Cinderella ang kusina. Di siya gumagawa ng anumang ingay. At nandun nga ang pusa na si Papu, nagbabantay sa butas, nakahanda ng hulihin sina Cheddar at Mozzarella. Tahimik na kumuha si Cinderella ng ilang pirasong keso upang iakyat sa atik. Kaso, nakasalubong niya ang mga anak ni Lady Puffy. Ano yung hawak mo? At saan mo yan dadalhin? Keso lang to, para sa almusal. Ma! Ninanakaw ni Cinderella ang pagkain natin! Ninanakaw? Hindi ako kailanman magnanakaw ng kahit ano. Isa kang magnanakaw at sinungaling pa. Masama kang bata. Bumaba ang mga munting daga at nagtakbuhan sila sa kusina para takutin ang masusungit na magkapatid. Daga! Mami, may daga! Natatakot ako! Di lang isang daga! 2! Huhulihin na sana ni Lady Puffy ang mga daga nang may kumatok sa pinto. Dumating ang embahador mula sa palasyo. Ang kanyang kamahalan ang prinsipe ay naghanda ng isang marangal na pagdiriwang sa palasyo bukas ng gabi. Ang lahat ng dalaga ay inaanyayahang dumalo sa engrandeng sayawan na ito. Nang marinig ang tungkol sa sayawan sa palasyo, galak na naghanap ng maisusuot ang magkapatid sa kanilang kwarto. Nais ni Lady Puffy na maging maganda ang kanyang mga anak sa importanteng okasyon na ito. Pinwersa ng makasariling magkapatid si Cinderella na ipaghanda sila ng magagandang damit para sa sayawan. At dumating na ang takdang araw. Pagod na pagod si Cinderella at kailangan pa siyang gisingin ng mga munting kaibigan. Cinderella, gising! Gising!
Kailangan mo din pumunta sa sayawan. Ngunit, wala akong may susuot. Ang nag-iisa kong damit ay marumi. Pumikit ka lang, Cinderella. Meron kaming sorpresa para sa'yo. Dinala ng mga munting kaibigan si Cinderella sa gitna ng silid. Itinaas ng munting kalapati ang tabing sa pader gamit ang tuka. Tada! Di ako makapaniwala. Isang bestida. Ang ganda! Isinuot ni Cinderella ang bago niyang damit, inayos ang buhok, at bumaba na sa sala. Ngunit nang makita siya ng mapag-imbot na magkapatid, nagwala ang mga ito sa selos. Hindi hahayaan ni Lady Puffy na makapunta si Cinderella sa palasyo. Gayong nakita niya na di hamak mas maganda si Cinderella sa kanyang mga anak. Kaya naghagis siya ng isang mangkok ng munggo sa dupungan at ipapapulot ito kay Cinderella. Kung makukuha mo ang lahat ng mga butil sa abo at may babalik sa mangkok sa loob ng 5 minuto, makakasama ka sa amin sa palasyo. Sa labis na kagustuhan ni Cinderella na makadalo sa sayawan, sinimulan niyang pulutin ang mga butil. Nang makita ng mga munting kaibigan ang kawawang kalagayan ni Cinderella, tumulong sila agad. Sa loob ng 5 minuto ay naibalik nila ang lahat ng butil sa mangkok. Nagmamadaling hinabol ni Cinderella si Lady Puffy na paalis na at pinakita niya ang mangkok na puno ng butil. Ganon pa man, ay wala talagang balak si Lady Puffy na isama si Cinderella, kaya idinahilan niya ang marungis na damit ng dalaga. Iniwan nila si Cinderella sa bahay at nagtungo na sa palasyo. Ang kawawang Cinderella, malungkot niyang tinungo ang hardin at doon siya umiyak. Sa ilalim ng puno ng hazelnut na itinanim ng kanyang ina, maraming taon na ang nakalipas. Maya-maya, nagsimulang gumalaw ang puno ng hazelnut at lumitaw ang isang magandang diwata. Ang pangalan ko ay Liabel. Narito ako upang tulungan ka. Huwag ka nang malungkot. Ikaw ay makakadalo rin sa engranding sayawan. Ngunit paano? Sa itsura kong ito? Ako ang bahala. Kailangan ko lang ng isang kalabasa. Yung ibang kailangan ko, nandito na. Bumalik si Cinderella na may daladalang kalabasa. Ikinumpas ni Liabel ang kanyang magic wand at ang kalabasa ay biglang naging isang magandang karwahe. Ang mga daga ay naging magagandang kabayo at ang kalapati ay naging bihis na kutsero. Di makapaniwala si Cinderella sa kanyang nasaksihan. Wow! Paano mo nagagawa yan, Liabel? Ikinumpas uli ng diwata ang magic wand at biglang nabihisan si Cinderella ng isang napakagandang asul na bestida. Sa kanyang mga paa ay lumitaw ang kumikislap na kristal na sapatos. Mukha na akong prinsesa. Salamat, Liabel. Oras na para pumunta sa palasyo. Bilisan mo na. Bago umalis si Cinderella, ay nagbigay ng babala ang diwata. Huwag mong kakalimutan. Kailangan mong makabalik bago maghating gabi. Dahil kung hindi, mawawala ng bisa ang salamangka at lahat ay babalik sa dating anyo. Nakinig naman ng mabuti si Cinderella sa diwata at sa wakas ay tumungo na sa sayawan. Ang karwaheng hugis kalabasa ay huminto sa harap ng malaking palasyo. Taglay ang kahanga-hangang kagandahan, pumasok si Cinderella sa bulwagan. Lahat ng bisita ay napatingin kay Cinderella. Sino kaya ang napakagandang dalagang ito? Maski sina Lady Puffy at mga anak nito ay hindi nakikilala si Cinderella sa anyo ng magandang dalaga. Nilapitan ni Prinsipe Leo si Cinderella at umibig siya sa unang pagkasilay sa dalaga. Magandang binibini. Maaari ba kitang maisayaw? Tila nawiwili si Cinderella sa pakikipagsayaw sa gwapong prinsipe.
nalilimutan na niya ang tungkol sa oras. Tamang-tama, bago tumungtong ng 12:00 sa orasan, naalala niya ang babala ng diwata. Huwag mong kakalimutan. Kailangan mong makabalik bago maghating gabi. Dahil kung hindi... Agad na iniwan ni Cinderella ang prinsipe at tumakbo palabas ng palasyo. Saan ka pupunta? Hindi ko man lang alam pangalan mo. Patakbong bumaba si Cinderella sa hagdanan ng palasyo nang biglang nahubad ang isang kristal na sapatos. Ngunit wala nang oras para balikan pa niya ito. Mabilis siyang sumakay sa karwahe at lumisan. Hanapin ng may-ari ng naiwang sapatos. Kung kinakailangan ipasukat sa bawat dalaga sa buong bayan ang sapatos na ito. Pagtungtong nga ng 12:00, lahat ay bumalik sa dating kaanyuan. Umuwi na rin si Cinderella at sa silid niya sa atik, iniisip niya ang tungkol sa malahimalang gabi na nakasayaw niya si Prinsipe Leo at ramdam ng puso niya na umiibig na siya. Ngunit imposible na makilala siya ng prinsipe sa kanyang luma at madungis na pananamit. Lumipas ang panahon, nagpatayo ng isang malaking mansyon ang prinsipe sa gilid ng palasyo. Ito ay para sa pinakaiingatan niyang kristal na sapatos. Lahat ng dalaga sa bayan at mga karatig bayan ay bumibisita sa lugar na ito upang sukatin ang sapatos. Pati nga sina Lady Puffy at mga anak nito ay bibisita rin sa sikat na mansyon. Ngunit hindi nila isasama si Cinderella. Dito ka lang sa bahay. Imposible na sa iyo ang sapatos. Tama, magkakasya ang sapatos kung hindi kay Cassandra, syempre sa akin. Pero ako rin naman ay isang dalaga sa bayan na ito. May karapatan din ako na sukatin ng sapatos. Ngunit hindi man lang pinakinggan ni Lady Puffy si Cinderella. Bagkus ay kinulong pa niya ito sa loob ng bahay. At syempre, hindi kumasya ang kristal na sapatos sa paa ni Cassandra. At hindi rin kay Jezabel. Sige pa. Konti na lang. Kakasya yan. Kinagabihan, habang maliwanag ang ilaw sa mansyon, nakatakas si Cinderella sa tulong ni ng mozzarella at cheddar. Nakarating siya sa marilag na mansyon. At nilapitan niya ang kumikislap na kristal na sapatos. Sa aktong isusukat pa lang niya ang sapatos, pumasok naman si Prinsipe Leo sa silid. Tigil! Huwag kang gagalaw. Baka masira mo ang sapatos. Hindi po. Sa akin po talaga ang sapatos. Nagsasabi siya ng totoo. Siya si Cinderella. Buong tapang na isinuot ni Cinderella ang sapatos sa harap ni Prinsipe Leo. At napagtanto ng prinsipe na sukat nga kay Cinderella ang sapatos. Ikaw? Nung gabi na yun, ikaw yung magandang dalaga na sinayaw ko nung gabi na yun. Maaari ko ba malaman ang pangalan mo? Ang pangalan ko ay Cinderella. Maaari mo ba akong pakisalan, Cinderella? Masayang sinagot ng oo ni Cinderella ang pinakamamahal niyang prinsipe. Nagpakasal sila sa malaking kastilyo at habang buhay silang naging maligaya. Si Cinderella at ang mahiwagang cake. Noong unang panahon, ang magandang prinsesa na si Cinderella at kanyang asawa na si Prinsipe Leo ay nakatira sa pinakamalaking kastilyo ng bansa. Naiinggit kay Cinderella ang kanyang madrasta at mga anak nito dahil si Cinderella ay isa ng prinsesa at sila'y hindi. Kaya umisip sila ng plano laban kay Cinderella. Akala ni Cinderella na siya ay isang tunay na prinsesa. Baka nakakalimutan niya kung sino talaga siya. Tama! Siya ay... Diba, katulong nga lang natin siya sa bahay. Kailangan natin siyang ibalik sa dati. Hindi siya angkop na maging isang prinsesa. Si Lady Puffy ay madrasta ni Cinderella.
Kasama ang kanyang 2 anak na babae, nagpunta sila sa panaderya ng pinakamasarap na cake ng lungsod. Ang panadera ay kapatid ni Lady Puffy na si Sinia. Lihim niya ang pagiging isang malakas na salamangkera. Walang pumapasok sa tindahan niya dahil mukha siyang nakakatakot. Oh, aba, ang aking paboritong suki. Puffy at mga pamangkin ko. Hello, tita! Nais naming gumawa ng isang bagong masamang plano para kay Cinderella. Naiinis pa rin kayo kay Cinderella, ha? Maliban kung ang isa sa aking mga anak ay maging prinsesa sa kastilyo, hindi mawawala ang pagkainis ko, ate. Sige na, hintayin niyo na lang ako sa silid ng mahika sa ibaba. Bumaba si Lady Puffy at ang kanyang mga anak na babae sa mahiwagang silid ng mahika sa silong ng panaderya. Binago ni Sinia ang kanyang damit sa isang pitik ng daliri. Naging bihis sa lamangkera siya at bumaba na rin siya. Sabihin niyo, anong uri ng plano ang gusto niyong lutuin natin ngayon? Maghurno ka ng isang malaki, masarap at kamangha-manghang cake. Ngunit ang sangkap, ikaw lang ang makagagawa. Habang ipinapaliwanag ni Lady Puffy at ng kanyang mga inggiterang anak ang kanilang masamang plano, sa hardin ng kastilyo, nagkakasayahan sina Cinderella at kanyang mga kaibigang daga. Naglalaro sila ng tagu-taguan. Pung, nahanap kita, Cheddar. Naman, nakita ko. Nasaan kaya si Mozzarella? Dito kaya? Wala. O sa likod ng bulaklak na yon. Tata! Nakita kita! Ha? Hindi ka ba namin matatalo sa larong ito, Cinderella? Sa tingin ko hindi. Tara, kumain tayo? Habang papasok na sa kastilyo sina Cinderella at mga kaibigang daga, narinig nila na may tumatawag sa likod nila. Cinderella! Hintay! Oh, Lady Puffy. Kayo pala. Bakit sila nandito? Ingat ha, baka manakit na naman sila. May dalang isang malaking pasalubong sina Lady Puffy, Cassandra at Jezebel. Dahan-dahan silang lumapit kay Cinderella. Cinderella, ang prinsesa ng ating bansa. Ang aming mahal na kapatid. May dala kaming regalo para sa'yo. Humihingi kami ng tawad sa lahat ng masamang nagawa namin. Kalimutan mo na ang mga nakalipas natin dahil kami naman ay iyong pamilya, Iha. Di, magiging mabait na kayo sa'kin? Oo naman. Tingnan mo, ginawan ka namin ng cake. Sana patawarin mo na kami. Namangha si Cinderella sa cake. Nais na niyang tikman agad. Ngunit sinubukan siyang pigilan ng mga kaibigang daga dahil hindi sila naniniwala sa sinabi ni Puffy. Teka lang, Cinderella, huwag mong kainin. Hindi nakinig si Cinderella sa mga daga at kumuha pa rin siya ng cake. At kinain niya ito tulad ng isang gutom na tao. Tuwang-tuwa sa galak sina Puffy at kanyang mga anak. Masarap yan, Cinderella. Nagsimulang magpawis si Cinderella at sumama ang pakiramdam bago pa man niya malunok ang huling kagat ng cake. Tapos, bigla niyang nabitawan ang hawak na cake dahil lumiliit ang kanyang mga kamay. Maging ang kanyang mga paa ay lumiliit ng lumiliit. Oh, Cinderella, anong nangyayari? Sa isang iglap ay naging maliit na tao si Cinderella. Kasing liit na lang siya ng mga daga. Naku! Lumiit ako! Di ako
makapaniwala. Ang lahat ay mukhang napakalaki at mapanganib. Tingnan niyo ngayon ang prinsesa ng ating bansa. Katulad na siya ng mga daga. Kung makikita kang ganyan ni Prinsipe Leo, siguradong hahanap siya ng ibang prinsesa. Aking mga anak, halika na mga binibini, magpaganda na kayo. Oo, papunta na kami, Prinsipe Leo. Halos matapakan nila si Cinderella habang nagmamadali silang umalis upang magbihis ng maganda para sa prinsipe. Salbahe kayo! Paano ako babalik sa dati? Paano? Huwag kang mag-alala, Cinderella. Kung makakarating tayo sa puno ng hazelnut, matutulungan tayo ni Liabel. Oo, tama. Pumunta na tayo bago ka pa makita ng prinsipe na ganyan. Lumakad na sina Cinderella at mga kaibigang daga. Ang lahat ay mukhang napakalaki kay Cinderella dahil sa kanyang maliit na sukat. Lahat ng bagay ay napakalaki. Ganon din ba talaga ang tingin nyo, aking mga kaibigang daga? Habang papalabas sila sa hardin ng kastilyo, lumabas si Prinsipe Leo mula sa kastilyo. Sa sandaling nakita ni Cinderella ang sapatos, alam niyang si Leo ito. Nagtago siya. Oh, mozzarella at cheddar. Alam niyo ba kung nasan si Cinderella? Hindi ko siya nakikita simula pa kanina umaga. Hindi kaya pinuntahan niya ang kanyang puting kabayo? Tama. Ang kamalig. Hindi ko naisip na doon maghanap. Sige, salamat. Nang makalayo ang prinsipe sa mga daga, lumabas si Cinderella sa pagtatago. Dalian natin, Cinderella. Kailangan makabalik ka sa dati bago dumating ang iyong mga kinakapatid. Tumakbo ng buong lakas sina Cinderella patungo sa puno ng hazelnut. Samantala, bihis na bihis sina Cassandra at Jezebel at masaya silang tumutungo sa palasyo. Ganda ng aking buhok. Kapag nakita ako ng prinsipe, mabibighani siya sa akin. Ang totoo, mahihimatay ang prinsipe kapag nakita niya ako dito sa damit ko na to. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating ang magkapatid sa kastilyo. Samantala, nakarating sa wakas sina Cinderella, Cheddar at Mozzarella sa puno ng hazelnut. Pagod na pagod sila sa katatakbo. Hinawakan nila ang puno ng hazelnut upang tawagin ang mabuting diwata. Liabel! Liabel! Kaibigan kong diwata, kailangan kita! Pagkaraan ng ilang sandali, lumitaw sa mga kislap si Liabel. Oh, Cinderella! Anong nangyari sa'yo? Kumain ako mula sa cake na dala ni Lady Puffy at lumiit ako. Alam ko ang mahika na magbabalik sa'yo. Winagayway ni Liabel ang kanyang magic wand ng 3 beses. Ngunit sa halip na lumaki, ay naging mas maliit si Cinderella. Naku, Liabel, lalo mo napaliit si Cinderella. Singliit ng langgam. Oops! Kaya hinugot ni Liabel ang isang mas malakas na magic wand. At sa wakas, bumalik sa dating laki si Cinderella. Nagawa mo, Liabel! Ang galing mo! Salamat! Bumalik na tayo sa kastilyo. Samantala, tumigil na sa paghahanap kay Cinderella si Prinsipe Leo at bumalik siya sa bulwagan ng kastilyo. Nagulat siya nang matagpuan niya si Jezebel sa bulwagan. Sinubukan ni Jezebel na akitin ang prinsipe. Aking prinsipe, nakikita mo ba ang kagandahan ko? Magaling din ako sumayaw. La 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 la. Aray! Sa wakas ay nakabalik na si Cinderella sa kastilyo. At tulad ng ginawa ni Jezebel, susubukan rin ni Cassandra na akitin si Prinsipe Leo. Ngunit nang makita ng prinsipe si Cinderella sa bulwagan,
mabilis siyang tumakbo papunta sa kanya. Ayun na si Cinderella. Pamanin na. Mahal kong Cinderella. Aking prinsesa. Kung saan na kita hinanap. Saan ka napunta? Kinuwento ni Cinderella sa prinsipe kung ano ang mga nangyari sa kanya, kung paano niya kinain ang kaaya-ayang cake, kung paano siya lumiit, kung paano niya tinawag ang mabuting diwata sa tulong ng mga daga. Cinderella, maganda ka sa paningin ko. Maging maliit ka man o malaki, mamahalin kita ano man ang mangyari. Walang sino man o anuman ang makakasira sa pagmamahalan ni na Cinderella at Prinsipe Leo. Kahit na ang masamang si Lady Puffy o ang kanyang mga inggiterang anak o ang mahiwagang cake. Si Cinderella sa landas ng mga palaisipan. Noong unang panahon, sa isang malayong lupain, mayroong isang mangkukulam na nagngangalang Sinya. Siya ay isang panadera. Isang umaga, habang nagmamasa siya ng tinapay, ang kanyang alagang kwago ay nagmamadaling pumasok. Mayroon akong balita para sa iyo, Madam Sinya. Sabihin mo, ano yun? Ayon sa chismis na narinig ko, pupunta dito si Cinderella. Aha! Ipaalam natin ito kay Lady Puffy. Agad na sumulat si Sinya ng isang liham na si Cinderella ay darating sa panaderya. At kung nais pa niya ang isa sa kanyang mga anak na maging isang prinsesa, kailangan niyang magmadali at gumawa ng plano. Papadala mo sa akin ang sulat? Sige na nga, nagsasalita naman ako, may sulat pa. Nagmamadaling lumipad si Owl at inihatid ang sulat kay Lady Puffy. Natutuwang binasa ni Lady Puffy ang liham. Cassandra! Jezebel! Sinabi ng madrasta ni Cinderella sa kanyang mayayabang at inggiterang mga anak ang natanggap niyang balita. Hulihin natin siya at ikulong sa silid ng mahika. Dalhin natin siya sa kamalig at ibaon siya sa dayami. Hindi ganyan. Dadalhin natin siya sa landas ng mga palaisipan. Ano? Pero, baka hindi na siya makalabas dun. Di ba yun ang gusto natin? Para isa sa inyo ang maging bagong prinsesa ng kastilyo. Sinulat ni Lady Puffy ang tusong plano sa liham niya para kay Sinya. Kinuha niyo naman akong kartero. Samantala, papunta na si Cinderella sa panaderya ni Sinya kasama ang mga kaibigang daga. Matagal na tayong di nakakakain ng mainit na donut, no? Yung masarap na amoy ng donut. Lalo na kung may hazelnut. At narating na ni na Cinderella, mozzarella at cheddar ang sikat na panaderya. Maraming tao na gusto makabili at walang nakapansin na naroroon si Prinsesa Cinderella. Padaan po, nandito si Cinderella, ang magandang prinsesa ng ating bansa. May kiraan lang po. Nang mapagtanto ng mga tao na ang dumating ay prinsesa, nagbigay galang sila. Pinauna nila si Cinderella na makapasok. Agad na nakilala ni Sinya ang prinsesa, kaya pinahiran niya ng harina ang sariling mukha upang maiwasang makilala siya ng bisita. Maligayang pagdating, kamahalan. Ano pong may paglilingkod ko? Labis na nabanguhan si Cinderella sa masarap na amoy, kaya hindi siya nakasagot agad. Kukuha po kami ng ilang mga donut. Opo, yung bagong luto at mainit-init pa. Mahal na prinsesa ng aming bansa. Gusto mo rin ba ng mainit na tinapay? Inabot ni Sinya sa prinsesa ang isang supot ng donut at tinapay. Pagkatapos ay masayang umalis si Cinderella sa panaderya. Owl,
Hulihin mo ang isa sa mga daga at dalhin mo sa landas ng mga palaisipan. Agad-agad po, madam. Mula sa balikat ni Cinderella, mabilis na dinakma ni Owl ang maliit na daga na si Cheddar. Saklolo! Cheddar! Habang nililipad ni Owl si Cheddar at nawala na sa paningin, nakasalubong ni Cinderella ang kanyang madrasta at mga anak nito. Oh, Cinderella! Anong nangyari? Anong problema mo? Kinuha ng kwago si Cheddar at hindi ko nakita saan niya dinala. Parang nakita natin ang kwago na yon. Di ba mga anak? Oo, nakita ko. May huli itong maliit na hayop sa mga paa nito. Si Cheddar yun! Sabihin mo, saan lumipat yung kwago? Sa palagay ko, sa landas ng mga palaisipan. Ano? Ang sino mang pumasok sa landas ng mga palaisipan ay hindi na nakakabalik. Huwag kang pupunta dun. Dahil hindi ka sapat na matalino para malutas mo ang mga puzzle. Nainsulto si Cinderella sa narinig, kaya sinabi niyang tutungo pa rin siya sa landas ng mga palaisipan dahil kakayanin niya ang lahat upang mailigtas ang kaibigan. Hindi siya magtatagumpay. Makalipas ang ilang sandali, narating ni Cinderella ang landas ng mga palaisipan. Sa gitna ng kalsada ay may 3 lubid na nakakabit sa magkabilang puno. Mayroong isang malaking buhol sa gitna. Ito siguro ang unang palaisipan. Kailangan nating maalis ang pagkakabuhol. Kaya natin to, Mozzarella. Simulan natin sa pinakalabas. Kailangan lang matyaga tayo. Matagumpay na nakalas ni na Cinderella at Mozzarella ang malaking buhol at nakapasok sila sa landas ng mga palaisipan. Cheddar! Asan ka na? Tapos, nakatagpo sila ng isang puzzle. Umaasa silang makakuha ng pahiwatig sa mabubuong larawan dito, kaya sinimulan nilang ayusin ang mga piraso. Tapos na! Nagawa natin! Ang lugar na nasa puzzle. Oh, tingnan mo! Ayun yung lagusan na nakalarawan. Tama! Pero, ang laki ng bato na nakaharang, Cinderella. Habang iniisip ni na Cinderella at Mozzarella kung paano maiaangat ang higanting bato sa pasukan ng lagusan, napagtanto nila na ito ay talagang bahagi ng isa pang palaisipan. Sa palagay ko, kailangan natin ayusin sa tamang pagkakasunod-sunod. Ngunit paano? Habang pinagpapalit-palit ni Cinderella ang pwesto ng mga batong may hugis, lumipas ang oras. Ngunit ang higanteng bato ay hindi gumalaw kahit kaunti. Baka hindi tayo magtagumpay. Walang nangyayari eh. Tapos, napansin ni Cinderella ang sinag ng araw na tumama sa malaking bato. Ah, tingnan mo, Mozzarella! May hugis dahon sa bato. Pumulot si Cinderella ng dahon at tinapat niya sa bato. Nang masinagan ito ng araw, nakaaninag siya ng mga hugis sa bato. Yay! Natuklasan ko na! Ang tamang pagkakasunod-sunod ay tatsulok, bilog, parisukat, at silindro. Matapos mailagay ni Cinderella ang mga bato sa tamang pagkakasunod-sunod, gumalaw ang higanteng bato at nabuksan ang lagusan. Nagtagumpay tayo, Mozzarella! High five! Pumasok na sa lagusan si Cinderella at ang kaibigang daga. Tulungan niyo ako. Narinig mo ba yon? Boses yun ni Cheddar. Nagmadali sina Cinderella at natagpuan nila si Cheddar sa dulo ng lagusan. Ngunit nakadikit sa lupa ang mga paa niya. Tulungan mo ako, aking prinsesa. Hindi ako makagalaw.
Paano natin siya ililigtas, Cinderella? Mayroong mga makukulay na likido doon. Kinuha ng salbahing kuwagong kulay berde. Sa palagay ko, ang berdeng likido ang makakatulong sa akin. Lumapit si Cinderella sa mga garapon na may iba't ibang kulay. Dilaw, asul, kahel, rosas, lila, at pula. Kung kailangan natin ng berde, Naisip ni Cinderella paghaluin ang asul at dilaw na likido para makalikha ng kulay berde. ayan, meron na tayong kulay berde. Dahan-dahang ipinatak ni Cinderella ang berdeng gamot sa lupa na nakadikit sa paa ni Cheddar. Lumambot ang lupa at tinubuan ito ng damo at naligtas si Cheddar. Yehey! Ang galing! Yehey! Salamat, Cinderella, Mozzarella. Lumabas na tayo dito. Mapeligro ang lugar na ito. Nilagay ni Cinderella ang mga kaibigang daga sa kanyang balikat at umuwi na sila sa kastilyo. Sa kabilang banda, galit na galit si Lady Puffy sa natanggap na balita tungkol kay Cinderella sa landas ng mga palaisipan. Masamang balita. Nasagot nila ang mga palaisipan. Pero paanong nangyari yun? Di ba imposibleng malutas sa mga puzzle doon? Aba, magaling pala siya sa siyensya. Ano? Ibig sabihin mas matalino si Cinderella kaysa sa atin? Malamang. Pero Mama... Nabigo na naman sina Lady Puffy sa kanilang masamang plano. Masaya naman si Cinderella na mabawi si Cheddar. Dahil kung nais ng isang mabait na prinsesa na sagipin ang kanyang mahal sa buhay, madali niyang mapagtatagumpayan kahit na ang pinakamahirap na pagsubok. Si Cinderella at ang Kampanaryo. Noong unang panahon, sa isang malayong lupain, may isang napakagandang prinsesa na nagngangalang Cinderella. Mayroon siyang 2 daga, ang kanyang matatalik na kaibigan. Bukas magiging masaya ang sayawan! La 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 la. Dapat ko bang isuot ang aking kristal na sapatos? Siyempre naman! Tsaka yung magandang asul na gown. Habang nasasabik sa pagpili ng damit si Cinderella, ang kanyang masamang madrasta at mga anak nito ay nakatanggap din ng balita na magkakaroon ng isang sayawan na gaganapin sa kastilyo kinabukasan. Mama, hindi na ako magkasya sa damit kong pamparty. Hay, ang pangit na rin ng buhok ko. Mga anak, magbihis kayo. Pupunta tayo sa kastilyo ngayong gabi. Pero bukas pa ang dance party, di ba? May papadala kasi sa atin ng inyong tita Sinia. At tayo ang magiging bida. Dahil ililigtas natin ang prinsipe. Ha? Paano? Basta, huwag nang maraming tanong. Sumunod na lang kayo. Umalis nga ang mag-iina upang pumunta sa kastilyo sa gabi bago ang araw ng pasayaw. Habang daan, sinalubong sila ng kwago ng bruha na si Sinia. Dinala niya sa kanila ang 2 bote ng gamot na may sumpa, isang asul at isang pula. Inumin niyo ang asul na gamot para maprotektahan kayo sa mahika. At ilagay niyo ang pulang bote sa tabi ng lumang orasan. Huwag kayong malilito sa kulay. Nang makaalis ang kwago, uminom ang bawat isa sa bote ng asul na gamot. Pagdating nila sa kastilyo, palihim na pumasok sila sa bulwagan. Agad inilagay ni Lady Puffy sa tabi ng orasan ang pulang gamot na tinimpla ng bruha na si Sinia. Sumingaw ang gamot
lumabas ang pulang usok na kumalat sa paligid. At pagkatapos ay naglaho ito. 12 oras mula ngayon, ang bawat tao na tumapak sa kastilyo ay maninigas. Papagalingin ng asul na gamot natin si Prinsipe Leo. Tapos, papatirahin niya tayo sa kastilyo dahil naligtas natin ang buhay niya. Palihim na umalis sa kastilyo ang masasamang mag-iina at umuwi na sa tahanan nila. Kinabukasan, lumabas ng kanyang silid si Cinderella kasama ang maliliit na kaibigang daga. Marami ng tao sa bulwagan ng kastilyo. Napuno ito ng mga magkakapareha na sumasayaw. Napansin ni Cinderella si Prinsipe Leo mula sa karamihan ng tao. Magiliw na lumapit ito sa kanya. Magsasayaw na sana sila nang biglang tumigil si Prinsipe Leo. Aking prinsipe? Hindi gumagalaw ang prinsipe, ni hindi man lang kumukurap ang mga mata. Anong nangyayari? Cinderella, tignan mo ang mga tao. Walang gumagalaw. Lumakad si Cinderella sa gitna ng mga tao sa bulwagan at nakita niyang lahat ay tumigil at hindi gumagalaw. Naku, paano ito nangyayari? Bakit tayo lang ang nakakagalaw? Siguro mga tao lang ang apektado ng pangyayari. At malamang protektado ka ng iyong mahiwagang kristal na sapatos, Cinderella? Tama si Mozzarella. Pinoprotektahan ng sapatos si Cinderella mula sa lahat ng masama. Gayunpaman, si Cinderella ay isang mabuting prinsesa na nais protektahan pati na rin ang kanyang mga mahal sa buhay. Tingnan niyo, ang lumang orasan ng kastilyo. Nang lapitan ni Cinderella ang orasan, may pulang usok na pumalibot sa kanya. Tiningnan niyang mabuti ang orasan at napansin niya na ang mga kamay ng orasan ay hindi umiikot. Naku, ito ay orasan na hindi kailanman tumigil. Malamang ay may kumulam dito. Kung hindi ito mapapaandar uli, hindi na makakagalaw ang mga tao magpakailanman. Naku, anong gagawin natin? Lapitan natin si Liabel. Alamin natin kung paano ito malulutas. Habang paalis ng kastilyo si Cinderella at mga kaibigang daga, nakita nila na nakatigil ang mga tao, maging ang natapilok sa hagdanan at ang bumababa sa karwahe. Nang marating nila ang puno ng hazelnut, tinawag nila ang engkantada na si Liabel. Liabel, magpakita ka! Kailangan kita! Maningning na lumitaw si Liabel sa harap ni Cinderella. Cinderella, mukhang nag-aalala ka. May nangyari ba? Ang aming lumang orasan ng kastilyo ay hindi na gumagana at lahat ng tao sa kastilyo ay hindi rin gumagalaw. Malamang bunsod ito ng isang malakas na sumpa. Maaari itong mapaganang muli ng isang napakalakas na tunog. Isang malakas na tunog, tulad ng tunog ng nababaling kahoy? O tulad ng sakulog? Tulad ng sa malaking kampana na magpapaalala sa lumang orasan ng sarili nitong tunog. Tama! Ang kampanaryo! Kalimbangin natin ang kampana doon. Oo, pero tandaan mo, kailangan mong patunogin ito ng 12 beses. Sumipol si Cinderella para tawagin ang kanyang malaking puting kalapati. Kasama ang mga kaibigang daga, lumipad sila patungo sa kampanaryo. Samantala, sina Lady Puffy at mga anak na babae ay bihis na bihis. Tumutungo na sila sa kastilyo. Ano ma? Gumana kaya yung sumpa? Oo! 12 oras na eh.
Narating naman ni Cinderella ang mataas na kampanaryo. Umakyat siya sa tuktok ng tore kung saan naroon ang napakalaking kampana. Sinubukan niyang hilahin ang lubid ng kampana, ngunit sa bigat ay hindi man lang niya ito mapagalaw. Aw! Ang bigat! Paano ko ito makakalembang ng 12 beses? Tinipo ni Cinderella ang kanyang lakas at sinubukan muli. Bagaman gumalaw ng bahagya ang kampana, kulang pa para tumunog ito. Naawa ang puting kalapati kay Cinderella, kaya pinagaspas niya ang mga pakpak para matulak ng hangin ang kampana. Oh! Gumagalaw na ang kampana! Ituloy mo lang! Pagtulungan natin! Pinapaypaya ng kalapati sa isang banda at buong lakas na hinihila naman ni Cinderella ang lubid sa kabilang banda. Kaya ang unang kalembang ng higanting kampana ay umalingaw-ngaw sa bansa. 1, 2, 3, ang ilan sa mga tao na nagmistulang estatwa sa kastilyo ay nagsimula ng makagalaw. 7, 8, Mama, tingnan mo! Nakakagalaw na ang mga tao! Naku po! Mga anak, dali! Hanapin na natin si Prinsipe Leo! 11, at sa 12 na kalembang, gumana na uli ang lumang orasan ng kastilyo. Sana ay bumalik na sa normal ang lahat sa kastilyo. Salamat kay Cinderella. Ang mga taong nakakagalaw na muli ay nagpatuloy sa kanilang pagsasayaw na parang walang nangyari. Labis na nagulat naman si Prinsipe Leo na ang kaparehan niya ay si Cassandra sa halip na si Cinderella. Oh, teka lang. Sino ka? Anong nangyayari? Paanong hindi mo ko nakilala, aking prinsipe? Ako si Cassandra. Nasaan si Cinderella? Cinderella! Sa sandaling yun, nakabalik na si Cinderella sa kastilyo sakay ng kanyang puting kalapati. At nadatnan niya si Prinsipe Leo sa hagdanan. Oh, aking prinsipe! Nakabalik ka na sa normal! Cinderella, aking prinsesa, saan ka biglang nagpunta? Lumabas ako upang magpahangin. Napagtanto ni Lady Puffy at mga anak na nabasag ni Cinderella ang sumpa at nasira na naman ang kanilang plano. Tahimik silang lumalabas ng kastilyo nang mapansin sila ni Cinderella. Lady Puffy, Cassandra, Jezebel, sabi ko na nga ba eh. Cinderella, mahal kong prinsesa. Alam ko kung ano ang ginawa nyo. Tandaan nyo na napakahalaga ng oras para sa ating lahat. Dapat nyong gugulin ng oras sa paggawa ng mabuti, hindi sa kasamaan. Napahiya si Lady Puffy at ang kanyang mga anak sa sinabi ni Cinderella, kaya nagmadali na silang umuwi. Bumalik naman sa kastilyo si Cinderella kay Prinsipe Leo at sa kanyang mga kaibigang daga. Dahil nais niyang pahalagahan ang bawat sandali na kapiling ang mga mahal sa buhay.